Kaya siguro may mga amo na nagbibigay pa rin ng mababang rate, ng mababang pasweldo sa tao kasi may mga pumapasok pa rin. Naisip ko lang, paano kaya trabador, no? Hindi na pumasok sa mga below minimum. Para mapilitan silang magbayad ng tama sa lahat. Kasi may mga tao, may mga pumapasok pa rin na trabador, iisipin nila kahit mababa yung sweldo, sige pwede na yan kaysa wala. Kaya may mga tao pa rin na mga nagpapasweldo na ganun mababa. Kasi iniisip nila, sige kahit mababa yan, may mga papasok naman dyan. Kaya sana dumating yung panahon, wala nang trabador na pumasok sa mababang sweldo para lahat tayo mabigyan ng tamang pasweldo, mapilitan sila magbigay ng tama. Kailan kaya mangyayari? Kasi ako nananawa na ako sa ganito eh. Nakakapagod. Tapos ang baba ng sweldo mo, yun yung nakakapagod eh. Yung kahit anong sipag mo, kahit mag-overtime ka ng 3 oras, hindi naman dadami pera mo rito, mapapagod ka lang. Sila lang yung mayaman sa atin eh. Kaya dapat sana dumating yung panahon na wala namang trabador na pumapayag sa mababang pasweldo. Dapat lahat mabigyan ng tamang pasweldo. Karagis, Cubao na to, 650 pa rin. Ngayon na lang ulit ako nakapasok sa ganito eh, mababa. Dati ina-enjoy ko pa eh. Kaso, wala akong nararamdaman ng tataasan yung sweldo ko rito. Kahit ano ipakita ko rito. Ang napapansin lang dito yung yung mga mali eh. Yung mga tamang ginagawa mo, wala silang pakialam. Wala pakialam sa sa tamang ginagawa mo. Kitang na pag nagkamali ka, doon kita papansinin. Parang ganun yung nangyayari. Bali wala yung mga tama. Dahil puro mali yung makikita. Maganda sana rito, malapit lang sa amin. Tapos malaki pa yung trabaho. Kaya nga lang, putya, ilang buwan na ako rito eh. 8 months na ako rito eh. Nagsimula ata ako rito March. Ano na ngayon? November na. Nag-December na. Ayun lang yung hinihintay namin dito eh, yung December. Kasi nakapagsimula na kami nung ako nakapagsimula na ako ng March, dire-diretso kahit pa paano. Hinihintay ko na lang mag-December. Siyempre may mga bigayan daw. Ewan ko, parang kung ano yung sweldo mo ng isang linggo, yun na yung magiging bonus mo. Pero mababa pa rin yung tutusin kung mabigyan ka ng ng tamang pasweldo. Kasi ilang buwan na ako rito, 650 plus 80 pesos sa isang oras, edi 9 hours ako rito. Kumbaga hindi sapat. Kasi kung maganda yung sweldo mo, dati sabi ko okay na yung mababang sweldo basta hindi kupal yung katrabaho. Pero naisip ko, sige pwede na maging kupal yung katrabaho basta mataas yung sweldo. Kasi hindi naman yung katrabaho yung bubuhay eh. Yung malaking sweldo eh, diba? Yung maayos ba? Hindi naman yung napakalaking sweldo, yung tama lang. Sa panahon ngayon kasi 800 na pataas dapat sa mga construction. Na dito, alam ko rito may mga labor pa na 530 kahit na yan, mababa na nga eh.
May mga katong pa. Yun ang alam ko kasi nakakwento rin ng iba eh. May mga kasama din akong pintor dito na pagtapos ng December nito, pag walang dagdag na sweldo sa January, ano na kami, lipat na. Pero itong December maghahanap-hanap na rin ako para sa January may malipatan ako sakali. May mga construction site pa naman na malapit dito eh. Pwede ko namang puntaan kung sakali. May naalala pala ako. Yung pumasok ako dati sa last year yata yung tag-ulan yun sa Araneta, sa Barangay Tatalon. May ginawa na ako ron warehouse. Ano yun? Basta malaki siya eh. Alam ko warehouse yun eh. Meron dong kupal. Kupal na para yung nagpipik siya yung katiwala siya, yung katiwala. Ang uniforme nila ron, long sleeve na kulay blue. Tapos may hood. Nakalimutan ko yung pangalan ng yung kumpanya nilang Pero doon yung sinasabi ko na katiwala nila. Ang natatandaan kong pangalan nun, Alex, pero di ko sigurado. Ang itsura niya, maliit. Tapos tabain yung katawan, pati yung mukha. Tapos burog-burog. Tapos yung buhok niya nakaganon. Tapos pag kumilos, babakla-bakla. Kupal yun. Kasi binentahan ako ng uniforme no na yung gamit na. Siyempre napilitan na ako pumasok kasi wala akong mapasukan na iba nun eh. Kumbaga sinubukan ko lang, di pasok ako ron. Basta hindi maganda yung vibes nila sa akin. Nararamdaman ko na pati yung forma nila eh. Hindi ko gusto yung aura. Parang tingin ko ako lang yung naiiba ron. Parang pakaramdam ko na hindi naman katrabaho ang turing sa akin doon. Kasi binenta na ako ng uniforme na gamit. Sabi niya, nilaban niya lang daw. Kasi raw nalikabukan. Pucha, ilang parang isang linggo na mahigit, amoy daw ni pa rin. Siyempre pag uwi ko, chinek ko, may tahi siya sa ganito, sa manggas. Tapos meron siyang bakas ng waterproofing sa loob ng damit. Sa ganito, sa loob may nakita akong bakas ng waterproofing. Eh siyempre makunat yun, hindi niya basta-basta siguro natanggal. Tanga, 200 ron. Ang bili ko ron. Binayaran ko siyang 200. Tapos pag pinawisan yung damit na yun, butya ang baho eh. Parang pinaghalo yung amoy ng pawis tapos yung daw niya na hindi matanggal-tanggal. Hayop na yun, taong yun. Hindi na lang ako nagreklamo nung sa kanya kasi kailangan ko ng pera nun. Tapos yung may pondo rin yun. Yung huling sweldo ko, sabi ko, sir, na yun, tinanggal na nila ako nun. Kasi nga, ayoko lumabas sa yung sasampa ako sa gondola, ayoko nun. Sabi ko, balance nung tanggalin ako, basta dito lang ako sa loob. Hindi naman ako pang ganun. Yun, dun na lang ako inalis. Kasi nga ayoko sumampa sa gondola. Tapos may pondo ko yata ng 2 araw o 3 araw. Eh yun, tag-ulan. Sa Araneta, di ba? Nagbabaha lagi dun. Sabi ko, sir, ipa-Gcash nyo na lang sa akin yung sweldo ko. Kasi tag-ulan ngayon, baka baha sa Araneta. Siya, nagre-reply naman siya nung una, pero bandang uli hindi na siya nagre-reply. Pinasa-pasa ko na yung number, tas parang 2 days pa hindi talaga siya nagre-reply. Ang ginawa ko, pinuntahan ko siya.
i-stapahin siguro niya yung ano ko, malamang. Siyempre, hindi na siya nagre-reply. Akala niya siguro di ko nababalikan yung natirang sweldo ko. 2 araw din yun, alam ko. Akala niya siguro di ko nababalikan. Sabi niya, ipapa-Gcash ko na sa ano, sabi niya, pagdating ko ron. Hindi na sir, dito na ako. Ipapa-Gcash niya na raw sa anak kung kailan pumunta na ako ron. Pero alam ko, istapahin niya na yun, hype na yun. Hindi ko makakalimutan yung pagmumukha nun. Alam ko yung ano, naalala ko na yung ano, yung pangalan ng kumpanya nila. Pero ayoko nang banggitin kasi wala namang kinalaman yun. Ang ano lang doon, yung tao, yung Alex, alam ko Alex pangalan nun. Basta yung mataba na chubby. Basta maliit na tao siya, tabain yung mukha, tas burog-burog, medyo maputi, ganun yung buhok. Tapos ang taray pa ng ano nun, para siyang lagi nakasimangot, tas nakaganon labi parang lagi nakasimangot. Hype na, hindi na nga magandang tao, nakagay pa nakasimangot. Basta di ko makakalimutan yung itsura ng tao. Pati yung ano ron, yung foreman dun, matanda na yung foreman dun. Yung muna okay pa pero nararamdaman ko hindi nila ako gusto ron. Kasi nga hindi ko sila sinusunod na doon ako sa labas. Hindi naman ako panlabas kasi hindi ako sanay. Siyempre, kung ikaw ba naman tao di ba? Kung ikaw nakakaintindi, sige mo na siya sa loob. Basta't nagtatrabaho, di ba? Porket nga ba ayaw ko lang lumabas tatanggalin mo na. Pero okay lang naman yun. Hindi ko naman siya masisisi. Yun yung trip niya. Ano siya foreman shield siya. Marami pa yung ano marami talagang mga ano experience na maayos, may hindi maayos, may good shit, may bad shit, mga ganun ba. Pero sa panahon ngayon, putang na, pipiliin ko na lang siguro yung ano, kupal na katrabaho. Pero maganda yung sweldo. Kasi yung pera ang bubuhay sa akin. Sa pamilya. Ang 8 months na ako rito, mahigit yata Pag March ako alam ko 8 months na ako rito Wala man lang, butang ina. Wala man lang akong mabili rito. Hype na yun. Tapos ito na, magdi-December na. November pa lang. Wala pa rin akong ano, mahina pa rin yung tatuan. Ang dami na kasing magagaling rin magtattoo ngayon. Hindi katulad dati. Mahirap na makipagsabayan ngayon. Kaya nag-iisip ako ng magandang trabaho naman ang lilipatan ko. Gusto ko nang mag-iba ng trabaho. Ayoko ng ano. Okay naman sana sa ganito kahit lumanghap ka ng mga alikabok ng pintura, basta maayos yung sweldo mo, gaganahan ka pumasok. Kaninang umaga nahirapan nga ako huminga rito parang nagsama yung pampahusok para sa lamok, tapos yung mga nag-grinder pa ng semento. Pag nag-grinder kasi ng pader, yun ang masakit sa lalamunan. Trangkasuhin ko talaga rin. Pag nag-grinder ng pader, ng sahig, halo-halo yun, mga semento, kakasakit yung tao rin. Siyempre pag nagkasakit ka, absent ka, wala kang bayad, diba? Kaya dapat yung mga estudyante, lagi ko sinasabihin yung anak ko, mag-aaral siya na mag-aaral siya na maayos habang may pang-aral pa siya, habang kaya ko pa magtrabaho.
Kasi sabi ko sa kanya, mahirap yung trabaho sa construction. Lalo na pag mahina ang immune system, katulad sa akin. Siya naman, malakas yung immune system niya, pero ayoko siyang pumasok sa ganito kasi nga mahirap. Pwede kang mapwesto sa init, pwede kang sa alikabok. May mga ganun kasi. Kasi yung katulad ng ganito, matataas yung mga bahay, 5 palapag. Siyempre, may mga tao rin na walang suot na hard hat. Kami rito wala. Pag nalaglagan ka, di pagamot ka na lang, nasaktan ka pa. Wala pang benefits. Kaya sabi ko sa inyo, mag-aaral siya maigi. Kung sa inyo, mag-aaral ka rin magtato kung gusto mo. Para pag magaling ka magtato, mas malaki bayad sa'yo. Nakikita niya kasi minsan pag nakikita niya na malaking binabayad sa akin, pag mga 5,000, 10,000, nakikita niya, natutuwa rin siya. Kaya sabi ko, mag-aaral ka magtato kung gusto mo. Para pag marunong ka na magtato, magaling ka magtato, mas malaki pa yung makukuha mong bayad. Ewan ko, parang hindi ko alam kung ano yung talent niya. Wala pa hindi ko pa makitaan. Puro laro pa kasi. Sana may iba naman yung kapalaran. Sawa na ako sa construction. Sana sa susunod na video